Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italagam mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, at ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Isidro Labrador. Gaya niya, si Apostol Pablo ay nagtrabaho din bilang isang tent maker. Kahit siya'y Pariseo noon, sanay siya sa trabaho. Naggawa ng mga tent. Hindi siya nanghingi nung siya'y misyonero na, nung siya'y si Apostol Pablo na, naghanap buhay siya para hindi maging pabigat sa mga nagpatuloy sa kanya. At ngayon, tulad ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, nagpapaalam na rin siya. Nagbibilin, nag-iiwan ng katuruang maaaring panghawakan ng kanyang mga maiiwan. Ang sabi po niya, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Marami raw luha ang pinuhunan niya para sa mga taga-Efeso sa loob ng 3 taon. Ano ho kaya ang nagpaluha sa kanya? Marahil ay hindi naman masyadong naiiba sa nagpapaluha rin sa atin. Nakakapaluha
ang masidhing damdamin. Ano man yun, umaawas na parang tubig ang matinding lungkot, saya, at pagdadalamhati. Sa case ni Apostol Pablo na nagpapaalam na maaaring dalamhati o pighati. Sa English, grief. Pwede naman gamitin yung dalamhati at saka yung pighati interchangeably. Nangangahulugan lamang yun ng grief. Pero ang sabi niya, lumuha siya hindi lang nang nagpapaalam na siya. Ang sabi niya, araw at gabi, sa loob ng 3 taon, namuhunan siya ng luha para sa mga taga-Efeso. Kagaya rin po natin, maaari ding ang itinuturo niya ay siya mismo ang gustong makarinig. Kaya nakaka-resonate siyang mabuti sa kung ano ang sinasabi niya. Nahigit kanino man, sinabi niya ang mga yon sa kanyang sarili at hinayaang mapakinggan din ng iba. Kaya nagiging epektibo ang mga preachers. Kapag higit kanino man, sinasabi niya ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Yun namang mga nagsusulat, sinusulat nila yung mga sinusulat nila dahil sila mismo ang gustong makabasa. Ibinubuhos nila doon ang kanilang diwa at hinahayaan nilang makibasa sa kanilang mga balikat ang ibang tao. Kaya marami siyang na-encourage. Ang tawag sa kay Apostol Pablo ay man of encouragement. Pag ibinuhos mo na kasi ang iyong sarili sa paglilingkod at sa paglilingkod lamang, nangangahulugan po yun na may mga isasakripisyo ka para sa mas noble na purpose ng iyong buhay. At para mayakap mo ang realidad ng kinakaharap mong kawalan, yung loss o yung emptiness, ay pinakamabuti pang ipagdalamhati mo ang kawalang ito. Mag-grieve ka para mas maibigay mo ang iyong sarili sa pinaglalaanan mo ng iyong buhay. Ang isang pari o brother o madre, isang halimbawa, ay mas ma-enjoy ang kanilang celibacy pag sumailalim sila sa grieving process na hindi na nga sila makakapag-asawa. Ang isang mag-asawa, isa pang halimbawa, ay mas ma-enjoy ang kanilang buhay may asawa pag sumailalim sila sa grieving process na hindi na nga sila maaaring magbuhay binata o magbuhay dalaga ngayong pamilyado na sila. Pinupurify po ng luha ang puso. Hinuhugasan ang diwa at nililinis ang kalooban. Ayon nga kay Apostol Pablo, hindi ito kawalan o kalugihan, kundi isang puhunan. Puhunan sa paglalakbay patungo sa buhay na ganap
at kasiyasiya. So, kumusta na po ang inyong puhunan? Makapal pa ba? O numinipis na? Sa mga pagkakataong natatapyas na, ang puhunan natin sa paglalakbay sa buhay, yung tipong kaunting nasabi lamang ng ating kapwa, na-offend na tayo. Yung po kasing puhunan na sinasabi ko ay naiipon simula pa pagkabata, lalo na sa inyong foundational years, na ikaw ay umaani, nabubuhusan ng unconditional love mula sa iyong mga magulang. Kakapal ang iyong puhunan. Kahit na ikaw ay mabuli, ngayong ikaw ay teenager na, kaya mo yan dahil alam mo naman na mahal ka. Ngayong ikaw ay maedad na, kaya mo rin kahit i-chismis ka ng iyong mga kasama kasi kilala mo ang sarili mo. I am loved and I know I am. Kaya mo yan. Kaya lang, pag panay-panay ang pang-o-offend sa iyo, ninipis at ninipis din ang iyong puhunan. At kaunting maslaitan ka lang, masasaktan ka na. At hindi na sumasapat ang ating luha para ma-replenish ang ating puhunan. Sa mga pagkakataon pong katulad nito, bumaling na po tayo ulit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siya na naghahangad na tayo'y maging isa. Kung paanong siya at ang Ama'y iisa. Siya na nagtatalaga sa atin sa Kanya ang katotohanan. Maghari nawa sa atin ang Espiritu ng katotohanan. Palakasin nawa tayo ng banal na Eucharistia para tindigan at itaguyod ang katotohanan. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa pagsusugo niyo sa amin sa sanlibutan, ang bitbitinawa namin ay ang katotohanan.